So what's up mga kumag, I'm back ang inyong online judge. Walang iba kundi Judge Jinan. Okay guys, ito na. Second to the last battles dito sa tournament sa Elims, no? Sa first round ng Atmos tournament ng Insane Battles. So nagpahinga lang ako, kakatapos lang natin reviewin yung Razik versus Sehi na sobra para sa akin yun yung pinaka magandang battle so far dito sa first round ng ng tournament na to. So nagpahinga lang ako ng konti kasi sorry. Kasi medyo na-drain din ako doon. Sobrang napuno rin yung ko doon, yung utak ko sa mga bara ng dalawang MC na yun. Kaya pahinga muna ako. Nanood muna ako sa YouTube naman kung ano-ano. So ayun, nag-upload. So ngayon, okay na lahat. I think refresh na yung utak ko. So ito na. RV versus Atticus, guys. O nga pala, singit ko lang guys, no. Meron na pala akong clothing ngayon. So kung gusto niyo makita yung mga designs, pero wala pa kami sa Shopee eh. So wala pa kami sa Shopee, parang sikasuhin pa lang namin. Pero kung gusto niyo umiscore ng t-shirt, PM nyo lang yung page ko. Alam niyo na yan, Judge Jinan na page, FB page. Wala pa rin akong FB, wala pa rin page yung clothing ko, gagawin ko pa lang. Halos kaka-umpisa pa lang din namin. Okay? So yun. RV vs Atticus, pang 7 battle na re-review natin sa Atmos tournament. So, game. Mauna si RV. 2 minutes tournament format. Pakinggan natin, RV. Yo, game! Hindi! Anong game? Tangin mo, Atticus, di ko na kailangan mag-isipan ng intro. Sapat na yung murahin kita dito. Kasi kung mapapansin nyo, kaya ako lang minura to. Kasi yung letra niyang dala, di pa pang heavyweight yung kilo. Sport lang? Gago, ako sportman. Pero kung babalyahin mo ko, huwag ka nang magbalak. Oo, ako sportman sa balyahan. Kaya sa quarter, ako'y back. Kasi Atticus, quarterback, okay. Meaning, orig at popular, yun ang napili niyang pangalan. Kaya ang manalo sa gabing to, sa akin ay hindi yung karangalan. Atticus, popular, o sa kwento ay isang kamahalan, katarantaduhan. Kasi sa una pa lang, ay alam mo nang, in reality, sa industriya ay wala ka namang pangalan. Pero yung mukha mong tanga, kilala. Yung mga nangangati ang paa, tanging lunas, ayun sa mukha, tinatadyak sa kanya. Nagkamot lang akong patol, ba't bigla kang nanginig? Di naman kita tatadyaan, pero kuya, pwede ba katanduraan ng plema sa leeg? At pansin ko sa mga battle mo, di nawawala salitang halimaw ako. Wow, nakakatakot. Pwes ako si Spider-Man na sa iyo mismo bibilot ang ina mo. Ganyan ka kasi magalimbawa, parang sinabi mo na rin yung adik ay walang droga. Sumali ka lang para sa first round ng turna. Lakas ng tama mo, tol. Halimaw ka. Siguro na sinusulat mo yun, sobrang kang seryoso. Pero, kahit pa mag-aklas, hindi ako takot. Ako bahala sa'yo, tol. Halika dito! Kung ikaw sumali para sa titulo, itigil mo na ang ambisyon. Alam kong may pangarap ka, pero wala po dito yun. Isa mapahiya ka kakabattle sa iba na lamang itoon. Pwede pa mabago ang lahat, kuya. Tuwid mo ang iyong direksyon. At may mga problema ang dala, basta ko sa mga mata mo kahit di mo ipabatid. Oo, alam kong masakit ang mga payo ng mas nakababatang kapatid, kaya tanggapin mo na lang. Naayaw ka na ng rap kasi sobra mong wak. Battle o kanta, yung performance ay palpak. Ano bang akala mo ha? Concern ako sa'yo. Gago! Kung di mo man sundin mga payo ko, ito na rin yung dahilan para pahintuin yung karir mo. Matik na to! Itong di nyo pa kilala, di nyo na makikilala kahit di pa lumalaon. Round 1 pa lang, alam nyo nang itong taga-Binangonan, di na makakabangon. At may sinabi pa to sa battle niya, na yung sulat niya daw tumatagos parang pentelpen. Ha? Ano yun? Yung sulat mo tumatagos parang pentelpen. Ang babaw mo, Chong! Bibigyan kita ng tip upang ikay humusay. Di ba lagi kang may dalang panyo sa battle? Gayahin mo yung mga namamanata. Ibato mo na, dala mong panyo kung gusto mo pang mabuhay. Woo! Okay. Since katapos lang natin ma-review yung Razik versus Sehi,
si si RV siya, 'di ba? Si RV, familiar kasi sa akin si Atticus eh. Parang na-review ko siya sa first round ng FRBL eh. 'Di ba? So, alam ko kasama siya eh. FRBL 1 up, no? Yung unang-una season, yung nag-champion si Serafian. Alam ko kasama si Atticus doon eh. Kasama siya sa lineup. Kaya medyo familiar sa akin si Atticus, 'di ba? So, ayun. Kay RV naman, eto nabanggit ko since kaka-review lang natin, katatapos na natin reviewin yung battle ni Razik at ni Sehi. Singit ko lang yung RV para sa akin kung paano ko napanood si Sehi sa review kanina, which is uploaded na yun kagabi, 'di ba? Kung napapanood nyo tong battle na to, uploaded na yung Razik versus Sehi kagabi. So, pwede nyo panoorin kung gusto nyo. Tapos, etong RV, parang Sehi rin eh, no? Na maganda yung delivery, maganda yung boses, yung lakas, hina ng boses niya, yung mga linya niya, maganda rin. Mas nagustuhan ko lang yung konsepto ni RV dito compare kay Sehi kanina, 'di ba? So, kinumpare ko lang kasi nung narinig ko si RV, ang pinaka pumasok sa akin is parehas sila ni Sehi ng approach, no, ng boses, ng boses tsaka ng performance overall sa buong round, no. Parehas talaga sila. So sana nagtapat na ba tong dalawa na to, Sehi versus RV? Kung nagtapat na sila, enlighten me, panoorin natin, 'di ba? So ayun, going back, pumasok lang sa isip ko na kaparehas niya mag-deliver, no, ng yung boses, yung lakas ng hina, no. Ang ganda nung pag-mix niya nun. Yung boses niya, yung linaw ng boses niya, ganda rin. Pinaka difference lang is yung kay RV kasi may punto, may laman, unlike kay kanina na na-review natin, medyo nakukulangan ako sa creativity. Ito kay RV, para sa akin mas okay, mas direkta kay Atticus, lalo na yung Atticus popular, 'di ba? Yun, okay 'yun. Tapos ano pa? 'Yun, yung delivery niya, yung performance niya overall, gusto ko 'yun. Kaya para sa akin, okay yung pinakita ni RV, pero syempre titignan natin kasi si Atticus yung kalaban niya, hindi naman si Sehi. Kinumpare ko lang para lang makita niyo yung glimpse ng pinakita ni RV na mas maliwanagan kayo kung anong performance yung pinakita ni RV dito. So, ayun. Atticus, pakinggan natin, then natin ulit. Bangga din natin ulit siya. So, game. Pakinggan natin, Ricardo, ang pagsalubong mo sa akin sa turna ay tila marilaki na pareho nating daanan. Just to tease the devil, dinayo pa ng tanayan. Lumabas ng comfort zone at sa nakasanayan, ako yung dayong motoristang iyong nakabanggaan. Ang nais kong iparating, tama lang sigurong maaga ka na nagukay. Maghapon mong pinalat magdamag na nagusay. Ang kaso lang ikaw ang hihiga dyan nagutay-gutay, kung di ako ang mananalo walang uuwing buhay. Tangina, sarap mong tuhugin ng kunay. Nung nakita ko yung mukha, yung taste mo sa babae, para hindi goods. Nung nakita ko yung asawa mo, nalaman ko na kaagad na mahilig ka sa seafoods. Tangina, ang hirap ilarawan ng pag-ibig mo, sinta. Yung chikinini, kadiri, parang hinigop ng linta. Tangina, pag ginuhubaran niya, parang may hasang sa gitna. Pag pinipinger mo si Kyla, may tumutulo na tinta. Tanginang sex life yan, ang kulit-kulit. Pag nagmamaasim si Kyla, binigar pusit. Ang haba ng baba, parang tuka. Di ako naniniwalang binilog mo yon kasi triangle yung mukha. At active. Lumalaban sa iba't ibang liga. Ang constant ng karera. Kala mo hinahabol siya. Pag nilabanan kita ng consistency, baka mapagod ka. Baka mapagod ka. Teka lang. Baka mapagod ka. O sinadya ko pang wag maging consistent para lang makaabot ka. Kasi, di masamang maging consistent. Akala ko ang magiging punchline niya doon. Kasi 'di ba, sabi niya, napagod. Akala ko sasabihin niya, ano naman
para sa akin, na-predict ko naman na ano siya, na fake choke siya. Kaya di mo na ako di ko muna pinangunahan. Pero ang nasa isip ko noon, nag-choke siya nag-stutter siya dun sa mapagod ka. Akala ko magiging sunod na linya is kaya nga parang pahinto-hinto kasi nagpahinga kasi nga pagod. So parang ganoon, akala ko ganoon yung magiging punto niya. Pero iba yung mas malakas yung follow-up na punchline niya doon, kaya mas okay pa rin. Baka mapagod. O sinadya ko pang wag maging consistent para lang makaabot ka. Kaya na. Kasi, oo, di masamang maging consistent. Pero di ibig sabihin nun ay malakas ka na. Wala din yung consistency kung consistent kang tanga. Kaya na, iniisip mo to gabi-gabi. Di ka mapakali. Kudos kay Vincent. Binigyan mo ko ng kalaban na di takot magkamali. Paano ko nasabi? Kasi, nung laban niya kay Aizen, nirhyme niya yung thumb ups sa Lux. Thumbs ups sa Lux. Tangina, doon palang panalo na ako eh. Thumb ups sa Lux. Tangina, sabi ko, sira na ba yung ulo niya? Sinong tinutukoy niyo na duplika ni Luni siya? Doon palang alam ko na dito malulugi ka. Si RB ang resulta pag nagmulti na si Fukuda. Ang punto ko lang naman, tol, ang bobo mo mag-end rhyme. Alam mo na, kasunod nito, better lucks next times. Hindi na kasi, kung multi ang usapan, kapag ako ang gumagamit talagang gumagaling. Ako yung rare na atikus na rare lang din nagtatanim. Kahit tablado sa merkado ay may gumiget pa din habang yung meta ko pang push na parang methamphetamine. Oo, dalawang events, dinasipot. Dumami ang mga pasaring. Kupal daw ako at Fonger, pero di ko dinaing. Ngayon, ikaw pagbubuntunan ng aking mga hinaing. Panalo ka na sana kung hindi ito dumating. Galing! Tangina, gumaganda yung mga battles Atikos yun. Nakita ko kaagad yung nakita ko kaagad yung difference nila sa first half ng round 1 ni Atticus. Grabe yung lyricism, no? So akala ko nga, medyo nakalimutan ko na kasi yung style ni Atticus kasi sabi ko nga familiar siya sa akin at parang na-review ko siya sa FRBL pa, yung 1-up season 1 pa ng tournament. So medyo matagal na kung babalikan nyo. Tapos ngayon, first half, nagulat ako sa technical. Medyo nakalimutan ko na. So sabi ko, puto, technical pala si Atticus. So ayun, buong first half, ganun yung atake niya. Tapos yung fake stutter niya, fake stumble niya, dun niya nakuha yung doon niya para sa akin kung paano ko napanood yung battle. Para sa akin, doon niya nakuha yung momentum, doon na naging pataas yung approach ng or sabihin natin, doon na naging pataas yung tanggap ng tao sa mga next na verses niya at next na punchlines niya. Yun, ganda nun, no? Ang ganda nung umpisa niya, nag-technical siya doon, pero ang ganda pa rin ng rhyming schemes niya. Tapos yun, nag-fake choke, fake stutter, something, fake stumble. Tapos para daw makahabol siya. Tapos yung sa yung pandadamay, GF, hindi ako naniniwala binilog mo yun kasi square. So, yung tangin ng sex life yan. Basta ang dami. So maraming quotables, diba? Marami akong naalalang linya ni Atticus dito. Kaya para sa akin, I'll go with Atticus dito sa 9-8 na score. Hindi malayo yun, no? Siguro ang preference ko, kaya ako binoto si Atticus kasi mas nalaro niya kung ano yung battle rap, no? Kasi ang dami niyang elements na pinakita. Nag-technical siya, 'di ba? Lyrical, nag-joke, nag-personal, 'di ba? So marami siyang pinakitang elements, no? So kay RB kasi consistent, sabi ko ang ganda ng boses niya, ang ganda ng delivery niya. Andun yung mga punto, andun yung mga punchlines pero parang di enough, no? Hindi kulang, kumbaga kulang 'yon. So sa round 1, Atticus yun sa score na 9-8. Dumikit si RB dito, dumikit. Hindi naman ganun kalayo 'yon. Siguro kung sabihin natin hindi ko rin na feel yung mga reference or sabihin natin yung mga punto ni RV, siguro 9-7 yung round 1 natin in favor of Atticus, 'di ba? So ngayon, nagustuhan ko naman yung mga pinupunto ni RV, na goods yun. Kaya tol, goods yun, men. 8 points for him. Kay Atticus naman, bakit hindi ko pinerfect? Medyo
Although na ano naman ako doon, na entertain ako doon, nagustuhan ko yung overall performance ng round 1 ni Atticus. Pero kumbaga, alam ko may isisiksik pa doon eh. Gusto ko 'yon. Gusto ko yung energy ni Atticus. Ano lang siguro, konting hilot pa, konting creativity pa. So, pero overall kanya 'yon. 9-8 Atticus 'yon. Ganda nung latag niya sa round 1, ganda nung elements na pinakita niya. Goods. Round 2, tingnan natin. Tangina, tinitira yung asawa ko. Nak ng puta. Tangina, yung asawa mo nga. Mukhang pugita. Yo, game! Game! Sanggang dikit sila ni Apollo. Kaya sa catch up, gusto na ito mapabilang. Muntik nang matupad pangarap mo maging catch up kung hindi lang kita dito tinitake down. Kaya yung pangarap mo, tigilan mo na. Yung salitang pagsuko ay nasa sayo. Maging catch up ka man, pero yung panalo ay di mo masasalo. Ganyan magsulat, punchline agad, kaso yun ang di mo kaya. Wala nang laman yung setup, tapos yung bara pa ay bara-bara. Maghihintay ka pa ng punchline. Aantukin ka na ako. Yung punchline ko, landing agad. Tingnan nyo, tulog pati kayo. Sa sobrang tagal mong nagantay, maririnig mo lang ay, halimaw ako. Tangina mo, nagka-COVID ka na't lahat-lahat kung ano-ano pa sinasabi mo. O real talk, nagka-COVID to. Baka kaya mo lang sinasabi na halimaw ka kasi kung ano-ano tinuturok sa'yo. Okay. Tinamaan ka na ng COVID pero di ka pa rin gumagaling, nakakahiya ka. Oo, ikaw yung nagka-COVID pero ako yung mas gumaling. Tandaan mong ang galing, yun ay hindi nakakahawa. Yun ay, tandaan mong ang galing, yun ay hindi nakakahawa. At may napanood akong battle mo kay... Basta ang sabi mo dun ay, ako si Atticus. Buo ang loob na pagkakamalang sira ang tuktok. Ha? Seryoso ka? Kaya pala di ko maabot yung tuktok kasi nga sira na siya. Sabi niya po kay Blasero, di ka sa akin magiging BLK. Ayun! Blaser, tama. Nakalaban ni Blaser. Sabi na nga way back, hindi ko nakalam kung anong taon eh. Basta nagkausap kami ni Blaser. At ayun, napagkwentuhan namin si Atticus nun eh. Hindi ko na matandaan kung anong year. Basta sabi ko nun is magaling si Atticus. Sabi ko naalala ko na-review ko na nga to si Atticus, no. Sabi ko nun, sayang yung Atticus is kakaroon lang siya ng mga problema sa sa delivery, sa performance. Pero yung laman ng sulat niya okay eh. Sabi ko kay Blaser no. Tapos ayun, nagkausap lang kami. Shoutout kay Atticus, no. Believe kami sa'yo, Blaser, at ako, believe kami sa'yo, Atticus. Kaso, yun nga, nagkakaroon siya ng problema sa performance ng mga nakaraan, may mga chokes. So, ayun. Sabi niya po kay Blaser, di ka sa akin magiging BLKD, Balasar. Di ka magiging Francisco sa balagtasan na sa balat mo lang ang imbento ang puta. Ang bobo mo sa pronounce, tang ina mo ka. Basa niya kay Blaser, Balasar, buti di ka sinuntok sa muka. At sabi niya po, kung mag-i-spit ka ng bangka sa barko, gago namimirata ka. Sakto nga ako si Monkey, Dilupi, bodybag ka na! Ah! Pinapalakpakan yung galon. Anong connect kay Lupi ng bodybag na sinasabi mo? Oo nga. Gago, para kang si Jack kasi lulubog ka din sa barko, hindi. Hindi. Kasi lulubog ka din sa barko. Tangina, lumubog na yung barko! Tangina mo, Atticus! Ganyan kang hayop ka? Ang babaw mo magsulat. Di ka sa akin sasapat. Kahit anong gawin mo na ribat, wala kang para sa akin binatbat. Time! Pangalawang banat para kay Atticus. Okay. Ano yun? Paano ko siya i-judge? Hindi ko naman siya i-count or hindi ko siya kinount as choke. Kasama para sa akin kung paano ko napanood yun, kasama yun sa sa performance niya, sa delivery niya, nagets ko naman yung kaya siya nawala dun sa lumubog na yung barko kasi nga lumubog na yung barko, 'di ba? So parang ganun yung punto niya. Pero hindi lang niya siguro hindi lang niya naitawid ng mas effective, no? Hindi lang niya na-deliver yung linya na yon ng mas effective. Unlike kay Atticus kanina, yung about doon sa mapapagod. Parang andun
hindi mo siya iti-take as joke kasi parang nandun lang siya sa linya. Hindi bumababa. Nandun lang, naka-stay lang siya doon. Kaya nung sinabi ni Ate Kus na kumbaga tuloy-tuloy pa rin or fake joke nga yun, nakuha ng crowd kasi hindi nga bumaba yung energy. Yung kay RV, yung lumubog na yung barko, hindi, para sa akin hindi niya naitawid ng maayos eh. Kaya ang take ng tao doon is nag-choke, no? Kasi habang nandun siya sa linya na yon, parang pababa yung energy. Hindi niya na-maintain yung kung paano niya tinapos yung linya dun sa lumubog na yung barko. Parang kumbaga hindi niya na-stay yung energy niya doon. Bumaba. Tapos yun, parang tinime na siya ni Vincent eh, kasi siguro para kay Vincent ang take niya rin is na choke or what eh. Pero ako di ko alam, ang hirap i-judge yun kung i-judge ko ba yun as choke o hindi eh. Pero ako, ang pinaka-komento ko lang doon is hindi lang niya naitawid ng maayos o di niya lang na-i-deliver ng maayos. Kasi parang meron pa siyang next na sasabihin eh. May next lines pa dapat siya eh. No? Pinuto lang siya ni Vincent. So, yun. No? Sana naintindihan niyo yun. And, sayang, pababa yung energy ni RV. So, yun lang. No? Ang ganda sana umpisa niya eh. Sabi ko nga, yung mga pinupunto ni RV direkta kay Ate Kus, yun yung nagugustuhan ko. Wala siyang indirect, lahat puro kay Ate Kus yun. Yun yung isa sa mga nagustuhan ko sa rounds 1 and 2 ni RV. Kaso nga lang sa round 2 pababa na energy, hindi niya na maintain yung round 1 performance. So yun, Ate Kus, pakinggan natin. Delusyonado na entitled. Tanginang estilo yan, wala man lang enhancement. Nung nalaban kong si RB yung kalaban, nawala aking excitement. Siya naman tuwan-tuwa kasi kalaban di retarded. Pag kumakayod, ang sinusunog yung kilay. Kaso parang sa'yo nadamay pati balat sa kaka-practice. Kayo manggi din po ako. Kaya medyo brownish. Kaso siya naninilaw parang may hepatitis. Baka mag-rebat. Baka sabihin, nog-nog ka rin naman, kumakalait ka, ulol para kang si Saito pag nagagalit siya. Tanginang to. At puro pang kengko yung di pinag-iisipan yung paksa ng mga sinusulat na kanta, tapos gusto mong sumikat. Puro pa bobo na awitin ng handog sa Pilipinas. Gusto pang mag-perform doon sa Wish. Aba, masyado kang matikas dat yung katulad mo na artist, binubundol na lang ng Wish bus. Kasi malayo ating agwat kung susumahin mo yung distance. Ako'y pandayo na RV, kay player lang ng intrams. Tangina, paano ba nasali to? Bumaba na yung standard sa Pangulo. Ganon din yata sa battle rap. Parang debut battle ni Looney 13 years ago. Malayo na ang ating gap. Okay. Maraming napapaisip. Marami nang gumamit ng Looney gap reference eh. Si Mot gumamit na yon, ginamit ni Mot kay kay Apex, laban nila, no? Ikaw yung Looney na panggap, no? So yung first battle ni Looney nga against Gap versus Gap, no? So marami nang actually kay Mot ko unang narinig yon, tapos sa mga simula nung nag-review na ako, marami na akong narinig na ganong reference. Ganon din yata sa battle rap. Parang debut battle ni Looney 13 years ago. Malayo na ang ating gap. Teka, maraming napapaisip. Lahat po yan. Magkakakonekta po iyan lahat. Ang kaso lang, kayo na po ang bahalang mag-adjust. Hindi. Gayahin natin yung estilo niya. Gap, distance, agwat, pandayo, wish bus, what's up. Ayan yung estilo ni RB kung saan siya palaging palpak. Tangina mo. Kung saan siya palaging palpak. Alam ko naman na laking bukid ka, gago. Ang sa akin lang naman, huwag kang stupid masyado. Kasi yung pag-stress niya ng mga salita, masyadong stressful, pasalamat ka may kumukonsinte. Kaya tuloy mo lang yung mga stress. Ayun, medyo ito kanina ko pa tinitignan eh. So, kasi, paano ko ba explain to? Singit ko lang kasi kanina ko pa iniisip habang nanonood ako, kanina ko pa iniisip, sabi ko, may katunog si Ate Kus. 'Di ba? So naalala ko na.
katunog niya si Espero, guys, no? Medyo may hawig din sila. Para sa akin, shoutout kay Espero, tol. Medyo katunog ni ate ko si Espero sa yung boses, yung delivery. Medyo may hawig din sila ni Espero. Kaya sabi ko parang familiar yung ate ko sa parang naririnig ko si parang sa performance ni ate ko may naririnig akong ibang battle MC. Pumasok agad sa isip ko taga Motus eh. So sabi ko, iniisip ko habang nanonood ako, sino ba? So yun, round 2 na saka ko nalaman. So yun, Espero, may pagka Espero si ate ko eh. So shoutout kay Espero. Ang sa akin lang naman, huwag kang stupid masyado. Kasi yung pag-stress niya ng mga salita, masyadong stressful, pasalamat ka may kumukonsinte. Kaya tuloy mo lang yung mga stress mo hanggang maging depression at di malayong magbigti. Kasi kahit mali yung sinasabi niya, dinadaan niya sa diin. Tignan mo yung mga tao, pilit kang intindihin. Talagang gago na pangato, di na kayang matago sa dilim. Yung bars mo parang alamano, parang speech ni BBM. Tangina at may pagka-Espero talaga eh. Oo, raw lahat ng files. Wala nang edit pa ng angles. Bawat scenery pang IMAX, ganyan mag-imagery si Axel. Parang paborito mo na climax na ire-replay mo after. Di lang green screen aking canvas na igpa-CGI ng Marvel. Time. Diba? May pagka-Espero talaga eh. Shoutout kay Espero, puta, naalala ko na. Kanina ko pa iniisip yun habang nanonood eh. Pero yun, round 2, tapatan nila. Yun, nasabi ko na nga kay, sa round ni RV, no, na hindi niya na-maintain or hindi niya na-deliver ng maayos yung, kumbaga kung fake choke man yun, hindi niya na-deliver ng maayos yun. Kaya ang take ng tao dun is choke talaga, stumble talaga. So bumaba din yung energy ni RV from round 1 to 2. So yung pinupunto niya, okay yon, nagugustuhan ko yon, na intindihan ko yung mga punto niya, props doon. Kaso hindi nga niya na-end ng maayos at ayun, nagkaroon ng problem sa performance. Kaya 7 points for him. Kay Atticus naman, ayun, may mga stumbles din, may mga stutter din, pero na-close niya ng maayos at natawid niya pa rin yung buong round 2 niya. So hindi man naging consistent si Atticus from round 1 to 2, pero naitawid naman niya ng maayos yung round 2 niya. Pero may konting difference na sa performance kasi sa round 1 medyo masasabi nating creative pa, malinis pa. Sa round 2 kasi may mga stutter, may mga stumble. Pero yun, direkta pa rin naman lahat kay RV yun. Sa kanya pa rin yun, pero bumaba, no? Supposedly dapat consistent or dapat up ahead na no? Kumbaga pataas na kaso bumaba rin si Atticus dito. So 8-7 in favor of Atticus. So round 1 9-8, round 2 8-7. So 15 points for RB, 17 kay Atticus. So round 3, di pa naman na huli ang lahat, kaya pang humabol ni RV dito. So pakinggan natin RV. Muling banat para kay RV. Pag-usapan naman natin yung di mo pagsipot sa battle. Kasi lagi niyang dahilan, sa school tambak daw ng trabaho. Nasa si Trudy? Trudis! Ano ba pinapagawa mo dito? Wala ba? Eh di may dahilan na din ako. Kasi kung di ka niya binibigyan ng project, ako na magtatambak sa'yo. Kasi di sinipot si Dave Denver, di sinipot si Joe Gray. Mukhang sanay ka na nga. Okay. Iwasan yung Didi at Joe, paano pa sasabay sa matigas sa mukha? Iniwasan yung Didi at Joe, paano pa sasabay sa matigas sa mukha? Hayop ka! Bakit magaling ka? Yung papuri sa kanya ay bet na bet. Hayop daw siya na magaling. So ano ka? Wonder pet. Okay. At mahilig to sa dream coat. Yung pangarap ang taas, halos di na kayang sungkitin. Yung pangarap mo parang pagtingin sa finals. Di mo na kayang abutin. Dito na magtatapos ang iyong dream, kaya tigilan mo na rin ang iyong coat sa buhay-buhay. Kahit pa yung dream coat mo, pintura din na yan magkakaroon ng kulay. Topo building ang iyong pangarap, anak ng Tokwa naman. Kung sa tingin mo ay soya, isigaw mo lang paghuhuna yan. Usapang construction, round 1 pa lang, ang dami ko nang nasipat na angle, para. Ako yung dating construction, pero ikaw yung nanawa sa angle bar. Ilang taon ka na sa rap scene, ilang taon ka na sa battle, ilang taon ka nang papansin, ilang taon ka na sa battle. Ilang taon ka nang papansin, ilang taon ka na sa rap scene, ilang taon ka na sa battle, ilang taon ka nang papansin, ilang taon mo na ding sinasabi na ikay rapper, pero pongger kay ganto, pongger kay ganyan.
Chokay ganto at chokay ganyan. Kaya anong dahilan na sabihin mo na rapper ka, hindi mo naman kayang panindigan? Okay. Hindi mo naman kayang panindigan kasi ako kahit busy sa trabaho at pamilya, pero kahit kailan di ko yan naging dahilan. Umaakyat ng preparado, kahit na matalo, mahalagay aking napanindigan. Kung sino ko sa entablado na iyo dig tinutungtungan. Una pa lang sinabi ko na pag natalo kita'y wala akong mapapala. Sinabi ko lang yung mga ginagawa mo nang ikaw ay madala. Nangarap ka nung round 1, 2 at 3. Pero boy, di mo yan makukuha dahil sa pagtsatsaga. Hanggang pangarap ka na lang. Pinaramdam ko lang sa'yo na masakit umasa sa wala. Yeah. Okay. So, 'di ba? Andun yung andun yung statements, andun yung punto na gustong iparating sa atin ni RV. Kaya para sa akin maganda yung konsepto niya, maganda yung sulat niya kasi naitatawid niya ng na i-deliver niya yung pinaka gusto niyang mensahe sa ating nanonood, nakikinig, no. Ang kulang lang kay RV is yung effective punchlines for Atticus, no. Medyo nawawalan siya ng direct na punto, direct na punchline for Atticus Andun yung statements, no? Andun yung punto na ito yung gusto niyang iparating sa atin na ikaw hindi ka sumisipot, ako sumisipot ako, regardless handaman o hindi, 'di ba? So, ayun yung mga gusto niya sabihin, pero ang effective punchlines, effective haymakers, effective sabihin nating effective haymakers, effective punchline. Ayun yung wala no. So, ayun yung kulang naman kay RV. So, marami pa ring things to improve si RV, pero para sa akin tas medyo may stumbles ulit siya dito, no? Hindi naman siya totally choke stumbles, konting stumbles lang. Pero 1, 2 and 3 para sa akin consistent si RV. Hindi niya nakuha yung pinaka momentum sa battle na to. Siguro bawi sa next battle RV, pero ayun, para sa akin ayun yung mga things to improve, no, yung pagiging pagkakaroon ng creative, pagkakaroon ng mga siguro best elements to in battle rap, no. Hanapin mo yung estilo mo, no. Okay ang delivery mo, okay yung boses mo, huwag mo nang baguhin yan. Singit ka lang ng konting singit ka ng ibang sabihin natin multis kung kaya, no. Magandang maayos na setup para dun sa pinaka punchline, 'di ba? Tapos isip ka rin ng mga direct na angulo para sa kalaban. So, yun lang naman, no. Props kay RV. Yun. Pero all 3 rounds 7 points kay RV, no? So that's 21. Kay Atticus, rounds 1 and 2 bumaba from round 1 to 2, then round 3 pakinggan natin. Panay Ponger yung sinasabi, yung lagi sinisita. Magpasalamat ka na lang kasi pinagulan kita. Okay. Ha? At lahat ng gayakaw, mapapangit. Magnanakaw manggagamit. Makikitid. Magnanakaw manggagamit. Makikitid mukhang asset, mabababa walang talent. Kaya na hindi to kakayanin ng utak mong pang kilobyte. Ganitong bagsakan, di mo kaya di mo type. Di napapala rin na umabot dun kay Tito Zite. At yung bracket, mauubos dahil sa gagawin ko na ditong genocide. Gagawin ko dito. Genocide, yun parang, paano ko ba explain? Basta, katay, no? Patayan, something ganun, parang ganun yung genocide. Gagawin ko na ditong genocide. Gagawin ko ditong genocide. At paumanhin kung sa uling event di nakapunta. Pero di nabahag to. Salamat muli kay Vincent. Pero kaya kinalulugod ko. At lahat ibinuhos ko kaya palag-palag to. Ngayon ikaw yung unang mapapasubo kakahanap sa bayag ko. At yung gamit niya na letra puro na lang aggression at saka presensya. Ayan ang kanyang sandata. Kaso lang yung delivery ay parang Lazada. Paborito niyang sabihin, di mananalo sa akin to. Puro tungaw naman ng MC yung tinatalo mo. Uuwi si Kyle lang may kandila, yung litrato mo, hindi uubra sa akin yung mga skills mong pang sinakulo. At pumunta ako dito para kay Stuki at saka kay Raz.
Punta ako dito kay Stuki at saka Incognito, pati kay Razik. Ikaw wala ka ng kwenta, bumalik ka na sa backseat. Okay, round 3. Tangay ng gulo. Round 3 bibigay ko kay kay RV. Okay, so ano lang it's either tie or bibigay ko kay RV. Sobrang nawawala na si ate ko sa round 3. Marami siyang lines na hindi na na-spit kasi parang kinat na agad niya yung round 3. Unlike kay RV na kahit na may mga stumbles, sabi ko nga sa inyo, nagustuhan ko yung yung mga pinupunto ni RV. So round 3 bibigay ko yun kay RV. Then kay Atticus, ang hirap kasi binigyan ko ng 7 points si Atticus, si RV doon. So pwede kong bigay as choke na rin yung mga sa round 3 ni Atticus kasi kung napansin nyo, hindi niya masyadong may mga stumble and tinapos na niya kaagad, no. So wala na masyadong wala masyadong explanation, wala tayong masyadong nakitang or narinig na mga bara doon. Wala rin masyadong explanation para sa round 3. So 1 and 2 RV, pero round 3 bibigay ko yun. 1 and 2 Atticus, pero yung round 3 bibigay ko yun kay RV. So 15 kanina 21 points para kay Atticus. 3-7 para sa all 3 rounds niya. Then kay RV, sorry. 3-7 para kay RV. So 21 points for him. Then kay Atticus 9, 8, 6. So 23. So 23 to 22, lamang pa rin ng 2 points si Atticus sa battle. Kaya Atticus ako dito. Rounds 1 and 2. Salamat na yun, no? Yo! Ingay tayo! Yeah! Peso mo! Blaze up! 4-1! Puta, 4-1, no? Diba? Mag-ingay tayong lahat para kay Atticus! Shoutout pala, para salamat. Shoutout pa. Shoutout judges. Second round, man. Shoutout. Wait lang. Jonathan Solano. Atticus. Shoutout to RC tsaka kay Atticus. Congrats. Break tayo hanggang Break tayo hanggang 10-10. Rafian, Binoto. Hanggang 10-10 break tayo. Bali yung judging ko, binigay ko yung round 1 and 2 kay RV. Round 3 kay RV. Para sa akin, mas... pares kami ni Rafi ng judging. lang yung rounds ni RV nung round 3. Tapos, base naman dun sa mga laman ng sulat nila, binasa ko yung... binoto ko si Atticus kasi para sa akin, mas nagandaan lang ako sa mga sulat. Yo, J. Mike ng Tanay Rizal, laban Atticus versus RV. Ang boto ko, round 1, binigay ko kay Atticus. Sobrang smooth nung round 1 niya. And then round 2, para sa akin, parang gusto ko sanang itabla kasi nag-stumble din si Atticus, pero nabawi naman niya. Kaya kung susumahin ko sa bawat bara por bara, mas namang ng konting-konti lang si Atticus. And then round 3, binigay ko na kay RB. Sobrang... Ayun, so pares din kami ng boto na ito. Puso sa puso yung sinabi niya. Kaya yung round 3, binigay ko kay RB. 1 and 2 kay Atticus, round 3 kay RB. Yes. Yeah. Yo, Crime ID Heart, Riding in Tandem. Check nyo pala yung ko, LP ko, Noise LP, nasa YouTube, Spotify, yon. RB versus Atticus. All 3 rounds binoto ko si Atticus. Okay. Round 1 and 2, pareha sila ng presence, aggression. Round 1 and 2, lumamang lang si Atticus ron ng sa lyricism, sa sulat, kumbaga sa linis ng sulat. Kasi kay RB medyo sabog-sabog yung mga reference niya. Oo. Kay Atticus is stable. Tapos round 3, lumamang pa rin sa akin si Atticus kahit nag-choke o stutter siya. Yung pa rin sa pag-construct pa rin. Mas malinis pa rin kay Atticus. Pero yung malakas ng battle, boto ko all 3 rounds Atticus. Yung Bubuyog, Tres Diablos, Atticus versus RB. Round 1, binigay ko kay Atticus. Nagustuhan ko yung reference niya na yung sa motorista, nakabanggaan. Okay.
tinira niya yung GF ni RB sa pusit, sa tinta. Vinegar pusit, tas yung fake choke. Sobrang effective nun. Tsaka yung meta push, methamphetamine. Nagustuhan ko din yun. Tapos yung kay RB naman, yung body language niya, tsaka sakto sa oras. Maganda kaya. Okay. Score ko yung 10-9. Binigay ko kay Atticus. Tapos yung round 2 tsaka round 3, medyo may stutter si Atticus. Tapos si RB naman, Consistent. flat lang yung performance niya. Kaya yung 2-3 nilang dalawa, tinabla ko. Kaya, pero binoto ko si Atticus. Oh. Yes sir, OG Señales in the house. Binoto ko si RB. Round 1 kay Atticus. Round 2, Tay. medyo nagdikit sila ron. Tapos round 3, talagang puso ko kay RB. So yun, kay RB ako pumoto. So parang ang tie yun, no? 1 Atticus, 2 tie, tapos 3 RV, tapos parang overall na lang. Okay, so ganun yung judging niya. Okay, props. Pero ako Raffian, pangalan ng isa, J-Mike ba yung pangalan ng isa? So, nakalimutan ko na. Tapos si Crime, all 3 rounds. Si Rayan, 2 and 3 tie. 1 Atticus. So, ganun yung naging judging. Pero, yun. 1 and 2 para sa akin. 1 and 2 Atticus yun. Malinaw. Na-explain ko naman na maayos. Then, round 3 RV yun. So, yun. Yun lang. And ito, last na yung re-review natin, LED versus JL. So, siguro pahingan na lang muna ulit ako. Tapos, kung kaya pa, tapusin natin yung first round ng tournament na to. Kaya, kita-kits tayo doon mga kumag. Peace out.